Troubleshooting pump failures. So ito, pagka nag-fail yung pump, pwede mong, minsan kasi nabibilaukan yung pump, pwede mong i-lift para magkahangin or i-prime kung kailangan if hindi sa submersible, and replacing if needed kung kailangan palitan. Sa init naman is provide ventilation, humidification, and shading system. And aeration is air pumps, pwede kang maglagay ng air pumps. Yellowing of leaves and abnormal color. I-check mo yung pH and EC levels, and also i-check mo kung may insects. Pagka may abnormalities sa plants nyo, unang-una tignan nyo muna kung walang insects. Kung walang damage, walang mga insect bites, walang mga insects na present, pagka wala talaga, posible disease yan. Una pala, ito, kung sakto yung pH at saka EC levels nyo, alis na kayo dyan. So okay na yung EC and pH levels nyo kung sigurado na. Check nyo yung susunod kung may insect. Kung walang insects, possible disease na yan. So yung tatlo lang po ang magiging cause ng trouble dyan sa abnormalities ng plants nyo. Una is EC and pH, kung hindi, insects, kung wala, disease. Yung tatlo lang po. And root rats, so yun, water temperature and EC levels pagka root rats. Kasi pagka tumaas kasi yung temperature ng tubig, yung oxygen level, yung dissolved oxygen level sa tubig is bumababa. Kaya affected siya ng temperature. So yun po ang important. So again, ang pinaka-important sa water quality is EC, pH, and temperature. Yun po. Kasi affected po yung ibang factors niyan, like dissolved oxygen. Okay.